Daloy ng southwest monsoon, bahagyang malayo sa bansa, pero mahinang bahagi ng southwest monsoon sa northwestern Luzon ay makakaranas pa rin ng mga ilang maliliitang kalat-kalat na ulan. At sa nalalabi ng bansa ay ating aalamin. Isang potensyal na shallow low pressure area, posibleng mamataan sa extreme northeastern Luzon sa susunod na linggo. At 90W, maliit pa rin ang tsansang magkaroon ng threat sa bansa at ito'y mukhang kikilos silangan ng Japan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, September 8, 2023. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 9:36 na ng umaga. Magpapatuloy ang medyo hazy na lagay dito sa Metro Manila at medyo may pagsikat pa rin ng araw at alinsangan. Unti-unti ang iiral pa rin dito, especially sa Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon, especially sa bandang Laguna, Parañaque, hanggang dyan sa bahagi ng Lipa, Batangas area. So far sa ating current conditions, overcast gloomy, hazy po dahil medyo mataas ang pollution na hindi natin malaman kung sa mga sasakyan ito or fog. Klaro at partly cloudy ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan City. So asahan sa Metro Manila maghapon. At sa ating lowest temperature na natala ay kaninang 5:03 AM ay nasa lowest of 27.6 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng almost 35 degrees Celsius o to be exact 34.7 degrees Celsius kahapon ito ng hapon 1:19 PM. At dahil mataas-taas ang temperatura, asahan ng mataas ang heat index kahapon na nasa 48.7 degrees Celsius. At kung sisilipin naman natin sa mga weather stations si Pag-asa kahapon, since September 7, kung sisilipin natin ang may pinakamataas, ay mukhang nangunguna sa may pinakamataas ang Dayet, Camarines Norte, na nasa 50 degrees Celsius ang highest heat index sa kanila. So, ibig sabihin lang, parting Bicol region ay napakamatindi ang alinsangan at humid sa area na yan since kahapon. Kaya gaya ng aking binanggit sa report kahapon, huwag masyadong magbibilad sa tindi ng araw dahil inaasahan na mataas muli at pipiti kaagad ang mataas na alinsangan sa atin dulot ng epekto ng El Nino. Sa ating PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Dayet, Camarines Norte, kasabay ng pagtaas din ng kanilang heat index na umabot sa 50 centigrado. Na pinakamataas ang kanilang alinsangan kahapon na umabot ng 37.9 degrees Celsius. Napakataas nito mga folks, halos 38 degrees Celsius ang grabing init sa Dayet, Camarines Norte. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Camarines Norte at ilang parte ng Bicol region ay huwag masyado pong magbibilat. Dahil gaya nga po ng report ko, dahil sa epekto ng El Nino, pagkawala ng habagat ay pipitik agad ng sobrang tindi ang ating alinsangan diyan. So sa Dayet, Camarines Norte, mabot sa 37.9 degrees Celsius, halos 38 degrees Celsius to Grabing init po mga folks. Sa lowest temperature sa Baguio City ay nasa 17.2 degrees Celsius ulit. So halos balik stationary. At sa Inola naman ang bahagi ng Masbate na nasa 23 mm ang total rainfall. So sa amin dito sa Metro Manila ay wala kaming nararanasan na mga pag-ulan kahapon. Sa ating actual humidity nasa 72% po. So bumababa ng 8% since last hour. At pataas naman ang ating humidity. The same time ng pagtaas ng ating temperatura. Nangangulugan na naman ay makakaranas na naman tayo ng medyo humid na alinsangang panahon ngayong maghapon dito sa Luzon area. So take note yan mga folks, lalo na sa Hilagan kung saan mas mataas ang kanilang heat index, especially sa Aurora regions. Sa ating atmospheric pressure, nasa 1,011 hectopascals. So mas mataas ang ating inaasahang atmospheric pressure. So medyo magiging drier ang ating area dito sa Luzon. Take note yan mga folks, nangangahulugan lamang na medyo malayo-layo ang distansya ng southwest monsoon na dumadaloy. Steady ito since last hour. At kung mapapansin ninyo, dito sa may bandang kanan natin, dito sa air quality, ay nanatiling naglalaro ng mataas at pinaka very unhealthy ang ating
air quality ngayon since kahapon. At nagiging dahil sa tindi ng unhealthy levels, yung ating himpapawid medyo makulimlim, halos sa very hazy po ang lagay ng ating air quality. Well, kung sisilipin natin kung bakit bigla na lamang nag-peak yung ating air quality sa pinaka very unhealthy ang concentration. Kung sisilipin natin since past 24 hours or within 7 days, so within past 24 hours ay pumipitik ng napakataas. From 129 micrograms, tapos bumababa ito, at kagabi, bahagya itong kumalma. Then, mula nung kaninang madaling araw, tumaas na naman siya. Mula sa 63.2, then nagtuloy-tuloy na siya hanggang ngayong umaga. Ayan, So, makikitang mukhang biglang tumaas ang ating pollution since past 7 days. Ay mula noong September 6, ay unti-unti na naman tumaas ang ating air pollution. So, aalamin na lang natin kung ito ba ay dulot lamang ng maraming sasakyan na bumibiyahe dahil pasukan na or dahil sa epekto ng isang wag na naman sa isang bulkan. Yan ay kukumpirmahan natin. Pero kung titingnan natin sa pattern na ito, mula September 6, mukhang ito yung nagsimula ng matinding pasukan na. So, dumarami ang mga sasakyan siguro. Kaya dumataas na ang madalas na tumataas ang ating air pollution dito sa Kalakhang, Maynila. So, magmas na lamang po mga folks, lalo na sa mga sensitibo sa baga dahil grabe ang ating unhealthy air concentration. Na sa ngayon ay naglalaro sa very unhealthy to very unhealthy na 154 index or 861.97 micrograms per cubic meter ang kanyang particulate matter 2.5. Magmas po tayo dahil hindi po maganda sa baga ang ganito ka-unhealthy na air concentration, mga folks. Sa high tide ay kasalukuyang pa-low tide ito o nagbi-middle between high and low tide. May 3 hours and 30 minutes to low tide o 1:14 PM po to be exact mamayang hapon. So, unti-unti nang bumababa ang level ng tubig dyan mga folks sa baybayin ng Manila Bay. So, take note yan mga folks at bilisan na lamang ang pag-harvest. At kung hindi na kayo aabutan, medyo layo-layo na po kayo sa mula dyan sa Pampang Mangisda. At sa ating almanak, para ngayong araw ng Biyernes, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at nasa lulubog ito mamayang 6:03 PM. At ang ating waning crescent at 39% na lamang ang illuminated nito. Sisikat ito mamayang hating gabi. Mamayang hating gabi, mga 12:39 AM po ito. At kinabukasan na ng hapon naman ito lululubog ng 1:18 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, ngayong Biyernes at Sabado o this weekend, magiging partly cloudy ang maghapon to mostly cloudy at very hazy. May mga localized thunderstorms po ang aasahan natin dahil medyo yung lamig at init, dulot ng edge ng habagat at init ng dry air ay magsasalubungan na naman lalo na mamayang hapon. So take note yan mga folks 100% chance ng ulan, ganoon din bukas ng Sabado, magiging maulap ang maghapon halos. At may mga inaasang localized thunderstorms sa hapon o sa gabi, pero mababa daw ang chance ng pag-ulan at 43% chance. Diretso agad tayo sa ating satellite imagery for weather analysis para ngayong araw. Makikita po natin ang most of southwest monsoon natin ay nagpapaulan dito sa bahagi ng Hong Kong at ilang bahagi ng mainland China. So medyo lumayo ng bahagya yung distansya natin sa kalupaan ng bansa, yung edge ng southwest monsoon. So yung medyo manipisan na parte ng southwest monsoon natin na nagpapairal pa rin sa main extreme northwestern Luzon at ilang bahagi ng northwestern Luzon na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na mga kaulapan dyan at magkakaroon pa rin ng mga ilang inaasahang mga isolated rain showers. Pero nangunguna ang medyo dry air dahil kung titingnan natin sa infrared VAR ay halos klaro po ang extreme Northern Luzon kasama na ang bahagi ng Ilocos, Apari, Cagayan hanggang dyan sa bandang Isabela sa Palanan at pababa ng Ilocos region kasama na ang bahagi ng La Union pababa ng Central Luzon maging dyan sa may bandang Kanluran ng Zambales hanggang dyan sa may Olongapo papasok ng Bulacan, bahagi ng Angeles, Pampanga at Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. So medyo drier po tayo, walang masyadong kaulapan. Mostly, mga party to mostly cloudy. At medyo hazy tayo dahil nga medyo mataas ang ating air pollution.
So inaalam natin kung dahil lamang yan sa mataas na volume ng mga sasakyan natin o sa isang volcanic fog. So alamin natin yan. At expected po hanggang sa isang bahagi ng Southern Luzon, kabilang ng parte ng Bicol Region, magiging maliwalas din at asahan ang matinding alinsangan sa Bicol Region. Nabanggit ko na rin yan since nung isang araw pa na asahan na babalik sa matinding alinsangan ng area ng Bicol Region. So expected po na babalik sa mataas na drought index ang bahagi ng Bicol Region at bahagi ng Cagayan Valley kapag nagtuloy-tuloy na naman ang ating alinsangan. So hindi na natin isa-isahin yan dahil kasama ang Metro Manila at yung bahagi ng Batangas Laguna area sa magiging maalinsangan na maghapon. So expected po ang humid na panahon mga folks. Sa bahagi ng Mimaropa ay kasama pa rin ang bahagi ng Mindoro ay magiging katamtaman at medyo maalinsangan din ang lagay ng panahon. At sa bahagi ng Palawan, magiging parte ito mo silikaw din ng iilan. Diyan sa parte ng Coron, pagitan yan ay magiging maulap din ang lagay ng panahon. Well, uulanin ba ang area na yan? Kung sisilipin natin sa Imawari 8, hindi masyado, pero magkakaroon ng mga isolated na kalat-kalat na pag-ulan dyan sa pagitan ng Coron at El Nido. Sa bahagi naman ng Brooks Point at Bartarasa at Puerto Princesa, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. Parte ito mo silikaw din at may mga ilang inaasang light rain showers sa parte na ito ng Pulot at Rasa Island. Well, hindi naman din magtatagal yan at panandalian lamang at typically isolated ito. And the rest ng Southern Luzon, magiging katamtaman ng lagay ng panahon kasama na ang Marinduque, ilang bahagi ng Romblon at ilang isla ng Carcuera at bahagi ng Sibuyan Island. Magiging parte ito mo sa Licaudi at posibleng magkaroon ng mga ilang light rain showers na panandili lamang at hindi rin nagtatagal at inuulit ko sa bahagi ng Bicol Region. Hindi na natin isa-isahin yan dahil asahan ang maghapon na mataas ang alinsangan, partly cloudy at asahan po na uulanin man sa hapon o sa gabi, probably isolated and forecasted rain showers lamang ito, especially sa gabi po at madaling araw. Pero sa ngayon, i-embrace nyo po ang matindi na namang alinsangan, lalo na sa bahagi ng Camarines Norte areas ngayon. At mula sa bahagi naman ng Visayas area, magiging katamtaman din ang most of Eastern Visayas, mula dyan sa may bandang Samar region hanggang dyan sa may parte ng Leyte. So magiging maalinsangan din ang lagay ng panahon, forecasted lamang na pag-ulan na panandalian ang inaasahan. And the rest ng Central Visayas at West portion sa Visayas, magiging part dito mo silikaw ding iiral. Makikita natin sa True Color, infrared satellite imagery, na magkakaroon ng mga ilang trap ng mga kaulapan dyan na magkakaroon ng mga ilang minsanan at kalat-kalat lamang na pag-ulan sa bahagi ng Negros region hanggang Dumaguete at ilang parte ng Southern Cebu. So magdala ng payong mga folks, kahit na ito ay mga light rain showers ang mas madalas, kabilang na ang bahagi ng Iloilo area, San Joaquin at San Jose de Buenavista sa Panay Island. So, typically sa maghapon ay mangunguna pa rin ang may sikat ng araw at katamtaman lalagay ng panahon na medyo mataas ang heat index pa rin despite na magiging partly cloudy. So, ingat na lamang at magdala pa rin ang pananggalang sa tinding sikat ng araw maghapon. At huli sa bahagi ng Mindanao, mula sa True Color Satellite Imagery ay ang parte ng Zamboanga Peninsula, magiging parte ng Musit Kaudiri ng Iral. Nagkakaroon din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi. And the rest ng BARRM at Sorsagen, magiging katamtaman at maalinsangan din ang lagay ng panahon pero pagsapit ng hapon o gabi, magkakaroon din kayo ng mga isolated rain showers all the way kasama na ang bahagi ng Davao Region, northern part ng Mindanao, Surigao del Norte at eastern part ng Mindanao. Although mayroong umiiral na naman ng surface trough o ridge ng intertropical convergence zone na namumuuna naman sa may silangang bahagi ng Mindanao na extending hanggang Palau. So kung magtutuloy-tuloy yan na magkaroon ng ridge ng intertropical convergence zone, magkakaroon especially na unti-unting mga kalat-kalat na naman ng pag-ulan ng may pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng silangan ng Visayas nitong maghapon. So mula dyan sa bandang Katilan, Tandag, Hinatuan, pababa ng Katiil, ay meron tayong surface trough o ridge ng intertropical convergence zone extension na maaaring magpapaulan dyan ngayong umaga hanggang maghapon sa area ng Eastern Mindanao area. So kapag gumapang yan, papasok dito sa bahagi ng Compostela Valley at ilang parte ng Davao Region kasama ang Davao City, ay asahan po ang mga isolated and scattered rain showers maging sa hapon o sa gabi mga folks. Magdala lamang ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw ngayong umaga, ay ang expected na darating na mga ilang
kalat-kalat na pag-ulan dahil po sa umuusbong na intertropical convergence zone sa area ng silangan ng Mindanao, extending hanggang Palaw na po yan. Yan o, yung extension na trough na yan ay pamumuho ng expected of intertropical convergence zone. Well, kung sisilipin naman natin ang tropical cyclone sector, hindi masyado agresibo ngayon itong mga low pressure area natin sa may West Pacific natin. Dahil itong si 90W na natili pa rin invest at wala pa rin significant na development sa kasalukuyan. So almost stationary lamang siya na low pressure area dito sa may bandang Guam areas na naka-embedded sa intertropical convergence zone, extending hanggang sa bahagi ng Guam nito. So yung cluster ng kaulapan na to ay nanatiling stationary na nagpapaulan sa bahagi ng Guam. And so far, wala pa rin siyang indikasyon na ito ay lalapit o papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nanatiling very erratic pa rin ang kanyang forecast. Pero sa lahat ng kanyang erratic forecast ay sa ngayon ay pinapakitang kikilos ito pahilaga or pa north-northeastward palayo ng bansa. At maaaring kumilos ito patungo sa may bandang Eastern Japan according sa mga extended forecast. Pero dahil nagpapabago-bago pa ang mga ensembles nito, ang importante, wala pa siyang ipinapakita na ito man lang ay lalapit ng bandang silangan ng ating Philippine Area of Responsibility. So, yun ang magiging good news sa atin mga folks. So, ibig sabihin lamang nito ay sa ngayon ay wala tayong aasahang sama ng panahon na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. However, although sa ating West Pacific Basin na ating TCFP o Tropical Cyclone Formation Prediction Monitoring sa aking webpage, ay wala naman tayong nakikitaan sa ngayon na kasunod ditong kay 90W sa loob ng ating PAR. However, sa Global Spectral Model ay between mga bandang September 10 all the way. So, bale next weekdays ito, mga September 10 o hanggang September 13 to September 14 ay may nakikitaan na potentially na isang shallow low pressure area na mamumuho daw sa loob ng ating PAR sa may extreme northeastern part ng Luzon. Ayan o, yung base sa 925 hectopascal wind and direction speed. According sa Global Spectral Model, ay mayroong shallow circulation na mabubuo yan next week. So, titingnan natin to mga folks kung magiging isang shallow low pressure area. Dahil kung pagbabasa natin ang mean sea level pressure by next week, makikita natin ay magiging shallow low pressure area ito. So, may maliit na chance pa na umabot ito ng tropical depression. Maaaring itaas agad ito ni Japan Meteorological Agency. Dahil yung data feed ng Global Spectral Model ay nanggagaling kay Japan Meteorological Agency. So mukhang mula ngayong araw, manggagaling ang formation ng shallow low pressure area sa may bandang Eastern Taiwan. Then hanggang bukas, hanggang this weekend, ay tuloy-tuloy ito mag-i-stationary at by Saturday, bukas na Saturday or Sunday ay magkakaroon ng stationary development yung kanyang low pressure area di sa may bandang pagitan o din sa may silangan ng Basco Batanes. Then all the way this coming weekend ay bababa ito ng 1,006 hectopascals dito sa may silangan ng Basco Batanes. At tuluyan na itong by September 10. So by September 10 ay probably mga Sunday na ito. Then this coming next weekdays ay asahan nating mag-i-stationary ito dito sa may bandang silangan ng Basco Batanes. So titingnan natin kung tuloy-tuloy itong magiging active low pressure area at may chance pa o maliit na chance na umabot pa sa tropical depression ito. So maaaring by next week taas ito agad ni Japan Meteorological Agency bilang isang tropical depression at maaaring mag-merge pa ito kay 90W by next week according dito sa Global Spectral ng mean sea level pressure. Ayan, halos magdidikit itong dalawang low pressure area na to at magiging isa. So, posible nga talagang ito magiging isang bagong active low pressure area na posibleng umabot ng tropical depression. Well, insignificant pa ito sa ngayon, ay posibleng hindi mangyari ito at posible naman ito ay mangyari this coming weekend. So, babantayin natin maigi ito mga folks hanggang sa ito ay maging isang bagong active low pressure area. Maliban dyan, wala naman nakikita tayo na kasunod nito. At kung sisilipin naman natin sa kanyang mga computer models, ay makikitaan nga natin na medyo may mabubuo nga rito sa may silangang bahagi ng Basco Batanes.
Pero very insignificant pa yung forecast nito sa ngayon by this coming weekdays. So sa susunod na linggo pa natin o this coming weekdays mula Monday, natin makukumpirma kung tuluyan itong magiging active low pressure area. Samantalang si 90W ay makikita natin medyo palayo naman ang kilos nito sa bansa patungo nga sa direksyon ng Eastern Japan. So probably by next Friday na ito na posibleng mag-arrive sa may silangan ng Japan. At wala ngang nakikita na ito'y lalapit ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga computer models. Kay CMWF, ganun din ang ipinapakita ay wala rin nakikitaan na itong C90W ay lalapit man lang ng ating Philippine Area of Responsibility. However, may kasunod nga na ating binabantayan nito na posibleng mabuo nga sa may silangang bahagi ng Basco Batanes na namumula muna sa may silangang parte ng Taiwan hanggang this coming weekend. So, obserbahan natin yan mga folks. Kasabay ng pamumuo ng paglakas ng high pressure area sa may silangan na naman ng Japan na magkakaroon na naman ng malaking impact o epekto sa mga galaw ng ating mga low pressure area dito sa may silangan ng bansa. Kaya panatilin natin itong babantayan mga folks. Sa lagay ng alon, wala tayong nakataas na gale warning according dito sa third generation wave model ng Japan Meteorological Agency, MRI. Wala pong nakataas at kalmado po ang karagatan natin, so malaya pong lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Pero sa may bahaging kanluran sa may West Philippine Sea ay ingat na lamang dahil medyo mabugso pa rin ang hangin dyan, epekto ng manipis na southwest monsoon kahit na itong bahagyang malayo sa kalupaan ng bansa na namumumotakti muna dito sa may bandang mainland China at parting Hong Kong. So medyo malakasan ng mga pag-ulan na nararanasan ng mga taga Hong Kong dyan at ilang parte ng mainland China dyan sa may bandang Southern China area. Nakakaranas sila ngayon ng matitinding mga pag-ulan, kabilang na ang Hainan, epekto ng southwest monsoon. At sa ngayon, sa bansa ay medyo lumayo ito, kaya wala tayong masyado mararanasan mga pag-ulan, kundi ang humid at maalinsangang panahon generally. At sa drought index, gaya ng ating sinabi, tumataas na naman ang parte ng Bicol region na may halos nagmo-moderate na naman na high drought index classification. Dahil sa tuloy-tuloy na naman ang pagtaas ng temperatura nila dyan, kasama na ang Camarines region. So, ang bahagi ng Bicol region, take note yan mga folks, expect na mataas na naman ang drought index dyan. So, sa mga magsasaka natin ay planuhin na kagad na bawian ng patubig ang areas ninyo dahil posibleng magtuloy-tuloy ang taas ng drought index habang wala tayong umiiral na habagat dyan. And the rest ng bandang Eastern Visayas at parte ng Mindanao, medyo may mga moderate at lower levels of drought index, especially sa may Davao region at ilang parte ng Sorsogen. Paghandaan pa rin yan mga books, expected ng pagtaas ng ating drought at swelling ang ating aasahan. At samantala naman sa mga inulan naman ay medyo nagno-normal to moderate ang above average rainfall sa may bandang Cordillera o bandang Benguet area. So probably dulot pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan since noong September 6. So manipisan lamang ito at hindi pa sapat ang mga levels ng pag-ulan kaya hindi pa rin natin maikukonsidera yan na above average rainfall sa ngayon dahil katamtaman lamang na nasa around 10 to 20 millimeters ang total rainfall lamang ang bumuhos dyan. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, September 8, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 8, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang mga detalye na gusto niyo malaman, gusto niyo malaman at hindi natin na ibalita ngayong umaga. Makikita lamang yan sa dashboard pa lamang, malalaman nyo na po kagad ang basic na buong detalye at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po o happy weekend po sa ating lahat.